Sir, bakit po kahit sino ang iluklok natin sa Malacanang, ang ending pare-pareho lang ang reklamo ng tao? Korupsyon. Paano ba talaga dumidiskarte ang mga pangulo mula noon hanggang ngayon para atakehin ang kaban ng bayan? Tol, tama ka. Ang Malacanang para yung haunted house. Kahit sinong itira mo dyan, kahit santo pa ng kampanya, paglabas, nagiging multo o buhaya. Hindi ito tungkol sa isang tao lang o isang kulay. Pula, berde, dilaw, asul, pink o rainbow man ang bandera nila, pare-pareho lang sila ng playbook. Iba lang ang cover ng aklat, pero pareho ang laman ng chapters. Simulan natin ang tour sa tinatawag kong budget magic. Ito ang paboritong laro ng lahat ng naging pangulo. Dati, ang tawag dyan pork barrel. Nung nabuking at naggalit ang tao, pinalitan lang ng pangalan. Naging DAP, naging PSF, at ngayon sikat na sikat bilang confidential funds. Kahit anong itawag mo, isa lang ang ibig sabihin yan, perang walang resibo. Isipin mo tol, kukuha sila ng bilyon-bilyon sa national budget, tapos ilalagay sa ilalim ng Office of the President. Ang label na gagamitin nila, for national security. Wow, big word. Nakakapraning kontrahin kasi baka sabihin kaaway ka ng estado o komunista ka. Pero sa totoo lang, saan napupunta ang bilyones na yan? Pangregalo sa mga congressman para pumasa ang batas na gusto nila? Pangpondo sa mga troll farms at propaganda machine para purihin sila sa social media? O baka naman pang shopping ng mga first lady at mga anak sa abroad? Kahit sinong presidente, ginamit yan. Bakit? Kasi yan ang wallet na hindi pwedeng silipin ng COA. Kapag tinanong sila kung saan napunta, ang sagot nila in unison, secret. Tayo, kapag nawala ng piso sa trabaho, kaltas agad sa sweldo. Sila, nawala ng bilyon, national security ang palusot. Tapos idugtong mo dyan ang tinatawag na KKK system, kamag-anak, kaklase at kasabwat. Lahat ng presidente may bitbit na bagahe. Ito yung tinatawag nating cronies. Pag-upo sa trono, ang unang gagawin ay distribution of spoils. Parang naghahati ng lechon matapos ang piyesta. Sasabihin nila kay kumpare na nag-donate ng malaki sa kampanya, o pare, sayo ang customs. Ikaw na bahala sa smuggling dyan, basta may porsyento ako. Sasabihin naman kay pinsan na laging kasama sa inuman, San, sayo ang DPWH. Ikaw na bahala sa mga kontrata ng kalsada, basta 30% akin. Kay kaklase naman ng college, sayo ang pagkor, daming cash dyan. Kahit anong administrasyon, nangyayari ito. Nag-iiba lang ang apelyido ng mga crony. Dati Chinese businessmen, minsan hometown mafia. Kung taga saan ang hari, doon ang grasya. Pero ang sistema pareho. Ginagawang family business ang gobyerno. Ang qualification para maging opisyal ay hindi competence, kundi closeness kay boss. Kaya huwag kang magtaka kung bakit palpak ang serbisyo. Kasi ang nagpapatakbo ng ahensya, hindi expert, kundi tropa. At hindi lang dyan natatapos, tol. Pansinin mo ang hilig nilang magbiyahe. Ito yung tradisyon ng junket diplomacy. Lahat ng presidente mahilig sa state visit. Pupunta sa US, sa Europe, sa Asia. Ang script nila laging pareho. Mga-aakit daw ng investors. Pero tignan mo naman ang entourage. Bakit laging kasama ang buong pamilya? Pati yaya ng alagang aso? Pati stylist ng asawa? Bakit kasama ang mga senador at congressman na wala namang gagawin doon kundi mag-shopping at mag-selfie?